Hello! Hello everyone! Magandang gabi po sa ating pong lahat. Welcome po sa ating Global Harvest Goshen Ministry Q&A podcast na po. Today is July 8. Yan, purihin po ang Diyos Tuesday. At ngayon pong gabi ay pag-uusapan natin ang mga totoong mga, sabi natin, mga tanong sa buhay. Okay? At paano natin ito harapin sa pananampalataya. Okay? So again, ito po ang inyo pong host, Pastor Edric. And tonight, today's Q&A podcast is one of the biggest questions ng bawat tao, at maaring siguro tinatanong mo, ano ba talaga ang purpose ng buhay ko? Bakit nga ba tayo nandito? Para saan ang lahat ng ito? So yan po ang ating sisikapin na masagot ngayon pong gabi. Hopefully ay makatulong ito sa atin, sa iyo, para sa ating pong buhay. Okay? Para makita natin kung paano ay yung tanong na ito, ano ba talagang purpose ng buhay ko, ay masagot. Ayan, ng ating podcast na ito. At tulungan tayo ng ating talakayan ngayong gabi, paano ito ay maging totoo at mahalaga sa atin. Alright, so again, maraming salamat po sa inyo. Thank you for giving your time para po sa ating podcast, and nagsisikap po ang inyo pong lingkod para one way or another ay itong mga tanong at tinatanong na marami, hindi na tayo magdalawang isip na sagutin at malaman yung sagot nito po para po sa atin. Amen. So tonight, let's be real. Let's be real. Lahat tayo dumaan o dadaan po sa tanong na ano ba talagang purpose ng buhay ko, or para saan ba ang buhay ko? Alam niyo po, kaibigan, kapag pagod ka na, kapag feeling mo parang walang direksyon ang buhay mo, kapag parang paulit-ulit na lang ang routine ng buhay. Ano ba yung mga routine? Trabaho, bayarin, problema, okay? Uwi, kain, tulog, pag-aaral, assignment, project. Nanisip natin ang ating mga business, parang ganoon na lang, palang routine na lang yung buhay mo. Minsan mapapaisip ka Inisip, ito na ba 'yon? Ayan, Ito na ba 'yon? Inisip natin, meron bang mas malalim na dahilan pa kaysa dito sa aking trabaho, bayarin, problema, umuwi, kumakain, matutulog, nag-aaral, nagbi-business, nagmi-ministry. Ito na ba 'yon? Ito na ba 'yon, Lord? Okay. So parang ito na yung tinatanong natin, meron pa bang mas malalim na dahilan kaya, Some people, or maybe ikaw yon, try to find the purpose or layunin in what? In success, relationships, career, fame, or money. There's nothing wrong with that. Wala pong problema dyan. Okay? Kailangan naman natin lahat yun. Pero kahit meron ka na ng lahat ng yan, yung nabanggit ko, bakit parang may kulang pa rin? Yan po yung tinatanong natin. Well, narito po ang mga nais ko pong magbahagi ngayong gabi, at least siguro mga 5, ang mga halimbawa po sa banal na kasulatan sa Bible na makakatulong sagutin yung tanong na ano ba talaga ang purpose ng buhay ko. Okay, so example, tingnan natin po unang-una si Solomon, si King Solomon. Okay.
Sa Ecclesiastes 12:13, no, kung meron kayong Biblia, maganda sana po kung meron kayong Biblia para samahan niyo po ako sa pagbasa. Right? So Ecclesiastes 12:13, ano po ang sabi doon? Let us hear the conclusion of the whole matter, sabi doon. Fear God and keep His commandments, for this is the whole duty of man. So yan po yung sinasabi po ng Ecclesiastes 12:13. So para sa atin, ano ang sinasabi ni Solomon dito sa Ecclesiastes 12:13? Unang-una, sinasabi niya na matakot sa Diyos, hindi lang sa salita, kundi sa gawa. So, ibig sabihin po, ang tunay na paggalang po sa Diyos ay makakakita sa pamumuhay natin araw-araw, hindi lang po sa pananalita. Okay? So that's number 1, matakot sa Diyos, hindi lang sa salita, kundi po sa gawa. Pangalawa, itong Ecclesiastes 12:13 na sinulat ni Solomon ay sinasabi sa atin obeying God brings lasting fulfillment. Okay? Obeying God brings lasting fulfillment. Ibig sabihin po, hindi sapat ang pansamantalang mga saya sa mundo, Ang tunay na kagalakan ay nasa pagsunod sa Diyos. Amen. Okay, that's number 2. Number 3, na sinasabi ni Solomon dito po sa Ecclesiastes 12:13, alright? God's commandments give direction sa buhay. Okay? God's commandments give direction sa buhay natin. Kapag sinusunod po natin ang utos po niya, hindi tayo maliligaw. May magabay tayong matibay. And pang-apat na sinasabi sa atin itong ni King Solomon sa Ecclesiastes 12:13, ang purpose ng buhay po ay hindi kayamanan o kasikatan. Okay? Sa huli po, ang mahalaga ay kung paano tayo namuhay ayon po sa kalooban po ng Diyos. Alright? Yan po ang makita natin. And last, sinasabi sa atin ni Solomon dito sa Ecclesiastes 12:13, lahat tayo ay, ikaw at ako po ay mananagot sa Diyos. Yan, po. Ano man ang ginagawa natin, lilitaw tayo, haharap tayo sa harap ng Diyos, sa hukuman ng Diyos. Because God is a righteous judge, Kaya ang sabi po sa atin mamuhay tayong may takot sa Kanya at may saysay. Yun ang sinasabi. So, tingnan natin ito Ecclesiastes 12:13 na sinulat po ni King Solomon. Si Solomon, alam niyo po, diyan sa istorya po na yan, sa Ecclesiastes 12:13 na binasa ko sa inyo, kahit successful na siya, mayaman, hari, and wise, sabi nga, in the end, itong si King Solomon, in the end, na-realize niya na ang totoong purpose ng buhay ay ang matakot sa Diyos, at sundin siya, at sundin siya. So, ibig sabihin, lahat ng bagay sa mundo, success, pleasures, kayamanan, talent, gifts, abilities, ay okay po yan, Kaya lang, walang saysay yan sa Diyos kung hindi natin po ginagamit ang purpose nito sa ating pong buhay. Alright? Okay, so pangalawang example natin, si Jeremiah, si Prophet Jeremiah. Alright? Doon po sa Jeremiah chapter 1 verse 5, sabi niya, before I formed you in the womb, I knew you. Before you were born, I set you apart. Yan, tingnan natin ano ba ang makukuha nating life lesson o purpose dito sa sinulat ni Jeremiah chapter 1 verse 5. So tingnan natin. Okay, sa Tagalog, sabi po sa Jeremiah chapter 1 verse 5, bago pa kita inilagay
sa sinapupunan, kilala na kita. Yun, wow. So, ibig sabihin, number 1, may purpose ka bago ka pa ipinanganak. Okay? May purpose ka bago pa ipinanganak. Hindi aksidente ang buhay mo. No? Plinano ka ni Lord bago ka pa mabuo. Yun po ang totoo, no? Makalawa, kilala ka ni God ng buo. Okay? At mahal ka niya, no? Hindi mo kailangang magpanggap, no? Alam niya ang strength mo, kahinaan mo, at tinatanggap ka niya ng buo. Okay? So, pangatlo, may calling ka na galing sa Diyos, no? Mayroong gustong gawin ang Diyos sa iyo. Alright? Mayroong kang ibinigay ang Diyos na kailangang gamitin mo. Bawat isa po sa atin, ikaw at ako po, ay may tinatawag na assignment o misyon. Sa mundo, parang estudyante, no? Mayroong asignatura o assignment. Kaya kay God natin malalaman kung ano yung assignment o yung ipinapagawa niya sa atin. Alright, number 4, God qualifies the called. Ibig sabihin, kahit feeling mo, hindi ka karapat-dapat, kahit feeling mo hindi ka enough, alam mo, si Lord talaga lang ang mag-i-equip, ang magpapalakas sa iyo. Alright? So, panglima, your identity is rooted in God's design, not in people's opinion. Hindi ang sinasabi po ng iba ang magde-define sa iyo, sa buhay mo, sa future mo, kundi ang sinabi ng Diyos tungkol sa iyo. Right? Amen? So, itong Jeremiah chapter 1 verse 5, sabi niya, bago ka pa ipinanganak, may layunin ng Diyos para sa iyo. Alam niyo, katulad ni Jeremiah, hindi aksidente ang buhay mo. May assignment ka, may mission ka, ayan, nagaling sa Diyos. Habang may lakas, may buhay ka pa sa mundong ito, hindi pa tapos ang Diyos sa iyo, Meron ka pang may pinapagawa pa si Lord sa iyo, Meron ka pang dapat gampanin, gawin o tapusin, yan, sa mundong ito. Very excited 'yun, 'di ba? Yes, Wow, kahit na hindi pinag-uusapan yung edad dito, hindi pinag-uusapan yung status dito. Ang mahalaga dito, mayroong ipinapagawa, mayroong misyon, mayroong assignment na galing sa Diyos, na kailangan na ikaw at ako po ay gawin natin, lakaran natin at sundin natin yung assignment na yon. Alright? So, pangatlo, si Paul, yan, Ang sabi ni Paul sa Acts 20:24, however, I consider my life worth nothing to me. My only aim is to finish the race, sabi niya, and complete the task the Lord Jesus has given me. Alright? So, ano ang sinasabi sa atin? Excuse me. Ano sinasabi sa atin tungkol sa purpose o layunin ng buhay natin? Itong si Paul sa Acts 20:24. Ang buhay ay hindi tungkol sa sarili. Yan, kundi sa layunin ng Diyos. Ang tunay po na halaga ng buhay mo ay buhay ko po ay makikita sa pagsunod sa calling o naisin at gusto ng Diyos, dinisenyo ng Diyos sa buhay mo. Okay? So, sinasabi sa atin ni Paul dito sa Acts 20:24, focus lang sa assignment mo, sa mission, hindi sa distractions, alam nyo, sa buhay ngayon, sa mundo ngayon, daming mga distractions, Kabi-kabila mga distractions. Kaya minsan, yung focus natin, nawawala, nasisira, nadidiskaril, kasi maraming mga hadlang, mga distractions. Pero focus sa mission, focus sa iyong assignment, Maraming pwedeng umagaw ng atensyon, pero ang pinakamahalaga po ay matapos ang assignment mo na galing kay
kay Lord. Amen? So, pangatlo, itong Acts 20:24 ay ang takbuhin tayong lahat sa buhay. May takbuhin, may takbuhin tayong lahat sa buhay. So, kung mayroon tayong takbuhin, kumbaga sa karera, kung ikaw ay kasali sa isang track and field o isang naglalaro ng isang games or isang laro, tapusin natin ito na may katapatan. Yan, 'Di ba? Kahit na kulelat ka pa, kahit na pang third, fourth, fifth sa takbuhin, sa race, okay? Isang halimbawa na dapat ay tapusin mo yung takbuhin mo. Tapusin mo yung ginagampanan na binigay sa'yo. Kung ikaw ay isang nanay, isang tatay, isang anak, isang pastor, wag kang papetik-petik. Wag ka lang pabebe. Kailangan lakaran mo. Gawin mo yung pinapagawa sa'yo. Sabi nga, naalala ko yung sinabi ng isang advice sa akin nung ako'y nagsisimulang magpastor. Sabi niya, Pastor, ikaw ay nagsisimula sa pagpapastor. So, ang gawin mo, sabi niya, gawin mo ang pagiging alagad ng Diyos na puspusan, dibdiban, totohanan. Ayun. Puspusan, dibdiban, at totohanan. Yan. Kaya tayo, ganun din. Hindi man tayo pastor, pero sa ating kanya-kanyang mga ginagampanan bilang isang nanay, tatay, anak, empleyado, estudyante, o sino ka man, gawin mo yung dapat mong gawin. Tapusin mo yung may katapatan yung pinapagawa sa'yo. Huwag tayong sumuko. Amen? Magpatuloy tayo hanggang matapos natin yung ipinapagawa ng Diyos. Kahit maraming distraction, kahit maraming mga sagabal o hadlang, basta mahalaga ay yung assignment mo na ipinapagawa ng Diyos sa'yo, masaya ka na gawin ito at tapusin natin. Amen? Sabi ko nga, sa finals, sana sa finals, kita-kits tayo doon sa takbuhin ng buhay. Amen? So, pang-apat, serving Jesus is more valuable than personal comfort or gain. Ibig sabihin ko, ang buhay na inilaan sa Diyos ay hindi sayang. Amen? Hallelujah! Ang buhay na inilaan o itinalaga sa layunin ng Diyos ay hindi po sayang. Okay? Kahit pa ito'y may sakripisyo, di ba? Kahit kayong mga nanay, Ate Rosaline, Pastor Jeneline, Ate Telma, kayong mga nanay, si Nanay Beth, kayong mga nanay, di ba? Alam niyo yon, yung word na sacrifice. Okay? So iba yon, bilang isang magulang. Yung maibigay mo yung buhay mo sa pamilya mo sa isang paglalaan ng pagsasakripisyo. Okay? So, yun po yun, Serving Jesus is more valuable than personal comfort or gain. Ang buhay na nilaan sa Diyos ay hindi sayang kahit pa ito'y may kalakip po na sakripisyo. Amen? Amen? So, panlima, anong lesson na makukuha natin sa Acts 20:24 na sinasabi ni Paul about sa purpose, Eternal impact is greater than temporary success. Sinasabi po. Eternal impact is greater than temporary success. Ano ibig sabihin nito? Mas mahalaga, mas mahalaga ang ginagawa mo para saan? Sa kaharian ng Diyos kaysa sa naabot mong tagumpay sa mundo. Ayan, so lahat ng ating mga nakamit na temporary dito sa mundong ito, okay, good, very good, lahat ng success, lahat ng maaring mga ipinagkatiwala, binigay ng Diyos sa iyo, well, congratulations, salamat sa Panginoon sapagkat God is so gracious, yung blessing niya ay nararanasan natin in so many ways. Pero yun po ay temporary lang. Mas mahalaga sa atin yung pong eternal impact. Okay? Eternal impact, sabi ko nga, is greater than temporary success. Mas mahalaga ang ginawa mo para sa kaharian ng Diyos kaysa sa naabot mong tagumpay sa mundong ito. Okay? So,
Again, yung Acts 20:24 na sinulat ni Apostle Paul, alam niya kung ano ang purpose niya. No? Paul knows his purpose. Ipahayag ang good news, ang mabuting balita. Yun ang mission niya no? Hindi siya nabuhay para lang sa comfort, kundi sa mission na si Jesus sa kanyang buhay. Alright, pang-apat na example, marami tayong example Si Jesus, syempre hindi mawawala si Jesus sa example natin about sa purpose ng buhay natin. Sa John chapter 6 verse 38, right? Ano sinasabi sa atin? John 6:38. For I have come down from heaven not to do my will but to do the will of him who sent me. Yan ang sabi ni Jesus sa John 6:38. Now, tingnan natin, merong lima na nais na ipahayag sa atin yung layunin nitong John 6:38 sa buhay mo. Number 1, ang tunay na tagumpay ay nasa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Alright? Ibig sabihin, hindi lahat ng gusto natin, gusto mo, gusto ng anak mo, gusto ng asawa mo ay para sa atin, Ibig sabihin, mas mahalaga ang plano ng Diyos. Amen? Kaysa sariling kagustuhan natin sa buhay. Alright? So, number 2, Jesus is our perfect example of obedience. Okay? Alam nyo, kung si Jesus nga, ay sumunod sa ating Ama, sa kanyang Ama, ikaw at tayo rin ay tinatawag na sumunod kahit mahirap. Mahirap po talagang sumunod sa Diyos. Pero alam nyo, masaya na may kagalakan na sumunod sa Diyos kahit na mahirap. Alam ko po yan, kahit mahirap po, dadating tayo sa mga sitwasyon na sakripisyo tayo, pero I tell you sumunod pa rin tayo kahit mahirap, kasi sabi mo sa final wow, sa final may reward pa rin ang Diyos about sa atin. Kaya Jesus, sabi ko nga po, Jesus Christ is our perfect example of obedience. Siya yung talagang makikita natin na perfect example ng pagsunod. Okay? So, number 3, yung life lesson ng purpose sa John 6:38. Live with purpose. Yan, live with purpose, not just preference. Okay? Yung ibig sabihin nito, wag lang mabuhay para sa gusto natin. Okay? Wag lang mabuhay para sa gusto mo, gusto natin. Mabuhay tayo saan? Sa layunin na gusto ni Lord sa atin. Yun, ganda nun, Mabuhay tayo sa layunin at nais ni Lord para po sa atin. So, number 4, submission to God's will bring fulfillment. Wow, I like this. Wow, hallelujah. Submission to God's will bring fulfillment. So, ibig sabihin, may kapayapaan at kagalakan kapag ginagawa po natin ang ipinapagawa ng Diyos. Di ba? Masarap yun, Yan po ang maganda, Masaya tayo, nagkaroon tayo ng self-fulfillment o ng kagalakan, kasiyahan, kasiguruhan, kapayapaan kapag ginagawa natin ang ipinapagawa ng Diyos sa buhay natin. Number 5 and last, yung purpose nitong John 6:38 ni Jesus sa atin. Your life is not about you. Yan, Your life is not about you. Ang buhay mo ay hindi para sa iyo. Anong sabi? It's about God's greater plan. Hallelujah. It's about God's greater plan. Ang buhay mo, Ate Ruth, Ate Telma, okay, Pastor Jeneline, Nanay Beth, at sa inyo pong lahat na nandyan, bahagi, buhay nyo po ay, buhay natin po ay bahagi ng mas malawak na plano ng Diyos. Amen?
Let Him lead the way. Alright? Dahil may plano siya sa buhay mo, let Jesus lead the way sa plano niya sa iyo. So John 6:38 again, no, even si Jesus Christ, ang ating Kristo mismo, sumunod sa kalooban ng Ama, no? Ang purpose ng buhay, ano po, ay hindi lang para sa sarili nating gusto. Okay? Kundi para saan? Sa kagustuhan ng Diyos Ama. Amen? Hallelujah. So number 5 and last, no, marami tayong example, no, tungkol sa layunin ng buhay. Ayan. Siyempre, si Esther, no? Si Esther, sa Esther chapter 4, verse 14, sabi doon, who knows but that you have come to your royal position for such a time at this. Okay, tingnan natin itong tinatawag na layunin na sinasabi ni Esther chapter 4:14, right? At least meron tayong 5, no? Number 1, you are where you are for a reason. Yan. You are where you are for a reason. Ang ibig sabihin, hindi aksidente kung nasaan ka ngayon. No? Anong kalagayan mo ngayon? Anong sitwasyon mo ngayon? Well, sabi ko nga, hindi pa tapos ang Diyos, no? Palagi ko nga yung tagline ko, no? Tagline, the best is yet to come. Ibig sabihin, no, may purpose si Lord sa bawat posisyon o sitwasyon mo na ngayon, no, na hindi pa gaganapan at hindi pa tapos. Okay? So, you are where you are for a reason. Number 2, God places people in key moments for His purpose. Alright? Gagamitin ka ni Lord. Tandaan mo ito. Gagamitin ka ni Lord, no, sa tamang oras para tumulong, magsalita, magligtas ng iba, no? Kahit sino tayo, kung ikaw ay nanay, asawa, kaibigan, kapatid, estudyante, naniniwala ako na God places you, na nilagay ka ng Diyos sa mga sitwasyon, sa panahon mo ngayon, sa moments mo ngayon, for His purpose, for a reason. Yun. So, ibig sabihin, ano man ang kalagayan mo ngayon, ang sitwasyon mo ngayon, so kung ka nalagay ng Panginoon, alam ko, maniwala ka na gagamitin ka ni Lord, sa tamang oras para saan? Tumulong, magsalita, mag-bless ng iba, no? Maging pagpapala at mag-serve sa iba. Amen? So, number 3, no? Yung purpose nitong Esther chapter 4 verse 14, don't be afraid, right? Don't be afraid to take a stand when it matters. No? Don't be afraid to take stand when it matters. Tulad ni Esther, no? Tulad ni Esther, kung inyo pong titignan yung story ni Esther, ang tapang niya, no? Matapang si Esther, no? Huwag kang matakot tumayo para sa tama. Yan, sa katotohanan, no? Huwag kang matakot na tumayo in holiness, righteousness, in truth, no? Yan ang dapat, no? Tinitindigan mo, no? At hindi ka dapat nako-compromise yung ating pananampalataya, no? Si Esther, sabi ko nga, matapang, babaeng matapang, okay? Tumayo, nanindigan sa katotohanan, sa kung ano ang mali ay mali at tama ay tama. So, tulad ni Esther, no? Don't be afraid to take a stand when it matters. Huwag kang matakot, no? Tumayo para sa tama, lalo na kapag nakasalalay, no, ang kapakanan ng iba, lalo higit ang kapakanan ng salita ng Diyos, ang katotohanan ng salita ng Diyos. So, number 4, no, your courage can be someone else's breakthrough. Alright? Your courage can be someone else's breakthrough. Ang tapang mo, katulad ni Esther, no, ang tapang mo sa Panginoon, hindi mo tapang sa asawa mo, sa biyanan mo. Kanino ka tapang? Tapang sa Diyos. Mayroon kang tapang mula sa Diyos. Ay maaring magdala ng pag-asa, at kaligtasan sa ibang tao, katulad ni Esther. No? Kung babasahin mo yung story ni Esther, ginamit ng Diyos ang katapangan ni Esther, no, para maisalba, mailigtas, no, ang kanyang kababayan. Okay? So kahit na
mag-risk ang buhay niya, delikado ang buhay niya, magiging delikado ang sitwasyon ng buhay niya. Pero alam mo, dahil tama siya, tama yung pinanindigan niya, hindi natakot si Esther, no, na gawin, sabihin ang dapat gawin, ang dapat tama. Okay? Alam nyo, ito lang, sabi ko nga po, di baling magalit ang tao, wag lang ang Diyos. Mahirap yun, no? Pag ang Diyos ang nagalit sa atin, nako, kala ka. Ibig sabihin po, kung ano ang tama, manindigan tayo, huwag nating compromise, huwag nating i-sugarcoat ang mga pananampalataya natin. Sabi ko nga palagi, no, tayo lumakad sa holiness, righteousness, and truth. Alright? Yan po si Esther. Yan po si Esther. So, number 5, no, dito sa purpose ng Esther chapter 4:14 ay say yes, no, to God even when it feels risky. Alright? Say yes. Diba may kanta tayo? Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, yes, Lord. Say yes to God, no po, even when it feels risky. Okay? Ibig sabihin to, minsan, kailangan po ng pananampalataya para sumunod, no? Pero po, alam mo, sa pagsunod po natin, may ginagawa si Lord na mas malaki, ano, kaysa sa iniisip mo. Alright? So, itong Esther chapter 4:14, ano po, si Esther po ay iniligay ng Diyos sa isang tinatawag natin strategic na lugar for such a time as this. Sabi nga doon, may mga moments, no? May mga moments sa buhay natin, buhay mo, na ang Diyos ang maglalagay sa atin diyan. Okay? Dahil, sabi ko nga po, may misyon, asignatura o assignment siya sa atin na dapat nating gawin, tapusin at lakaran sa ating buhay. Right? So, alam mo, lahat itong example natin sa Bible, itong 5 ito, no, mula kay ano yung unang example? Si Solomon, si Jeremiah, no, si Paul, si Jesus at si Esther ay mga 5 halimbawa ng may layunin ang buhay kanila, no? The Bible, no, itong mga Bible stories o Bible character na sinabi ko sa inyo, give us a powerful truth about our purpose, no, ang buhay mo, ang buhay natin sa buhay mo. At sabi nga sa Colossians chapter 1:16, no, sa New Living Translation, sabi doon, everything was created through Him and for Him. Ibig mong sabihin, you were created by God and for God, no? Yung pong 5 example na binanggit ko sa inyo sa Bible kanina, they were created by God and for God, no? Ikaw din, ikaw at ako, no, created by God and for God. Hindi ka aksidente. Sabi mo sarili mo, hindi ako aksidente. Yes, no? Hindi ka basta-basta na lang nabuhay o humihinga o nabubuhay sa mundong ito. May dahilan ang Diyos kung bakit ka niya ginawa, nandyan ka ngayon, no, sa sitwasyon mo, sa kalagayan mo. And that's where we find our true purpose. Okay? In a relationship with the one who created us, no, hindi lang para magtrabaho, magkapamilya, kumain, matulog, maglakwatsa, mag-Facebook, ngayon, mag-messenger, mag-text, mag-aral, mag-jowa, ayan, mag-relationship o mag-minister o maging magkapamilya o magtagumpay. At our ultimate purpose, po, is to know God, all right? Love Him and, live for Him. Yan po ang pakita po natin. So, tanong natin, no, tonight, so paano ito sa real life, Pastor? Yan, no? So paano ito sa real life? Ano ba talaga ang purpose ng buhay ko?
Okay? So, tatlo lang, no? Tatlo lang yung iiwanan kong principles sa inyo. Paano ba talaga ang purpose ng buhay ko? Number 1, okay, sulat mo to ha. Seek God first. Ayan, no? Seek God first. Okay? Unahin mo ang Diyos. Excuse me. Ibig sabihin, seek God first. Instead na hanapin mo ang purpose mo sa mundo, no? Hanapin mo ito sa Diyos. Kung ikaw ay isang nanay, tatay, anak, no? Businessman, businesswoman, estudyante, o sino ka man, lahat ng ginagawa mo araw-araw, ibig sabihin, unahin mo ang Diyos. Seek God first sa pamilya mo, sa negosyo mo, sa pag-aaral mo, sa mga plano mo sa buhay, sa ministry mo. So, spend time in prayer, no? Sa Bible, sa presence niya. Sa Matthew 6:33, alam natin to, di ba? Seek first, sabi doon, the kingdom of God. Seek God first means unahin mo si Lord sa lahat. Sa lahat, no? Sa decision mo, sa plano mo, pangarap mo, sa pagpili mo ng, lifetime partner, maging sa future mo, sa career mo, kung isang estudyante, siya ang priority, hindi backup plan. Okay? Kapag si God ang inuna mo, siya na rin ang bahala sa lahat ng iba mo pang kailangan. Amen? Well, that's number 1, no? Seek God first. Number 2, no, ano ba talaga ang purpose ng buhay ko? Live with eternal meaning. Yan, no, mamuhay tayo doon sa mga panghabang pangmatagalan, no? Eternal meaning, yung mayroong panghabang buhay na may kahulugan. Live with eternal meaning. Ano 'yon, pastor? Kung alam mo may layunin, ang buhay, ang Diyos sa buhay mo, kahit maliit na bagay, may kabuluhan. Even your struggles can have purpose. Alam mo ba 'yon? Yung struggles mo, yung mga problema mo, yung mga storms of life, yung mga pighati, ayan. Yung buhay mo, yung mga sitwasyon sa buhay mo, lahat ng yan can have purpose. Okay? Sabi ko nga, walang aksidente sa buhay mo na hindi po alam ng Diyos. Don't just live for the temporary. Yan, just don't live. Huwag ka lang mabuhay sa pansamantala. Alright? Nabuhay. Don't just live for the temporary. Live with purpose that lasts beyond this life. Ano yon? Honoring God and investing in what has eternal values. Yung mga bagay na alam natin na may sense of eternal. Yun ang ating paghusayan ng husto. Kasi ang buhay mo, buhay ko, lahat ng bagay sa mundong ito is temporary, pansamantala lang, no? Totoo 'yon, no? Lahat ng bagay sa mundong ito nawawala, nasisira. Okay? Nananakaw, alam mo 'yon, no? Lahat ng bagay. Walang bagay sa mundong ito na mananatili kasi temporary. Pero ito maganda, ito masaya. Ito dapat ang maging focus ng buhay mo. So, hindi ko naman sinabi na wag nating baliwalain yung mga temporary, kasi bahagi yan ng mga pagpapalan ng Diyos, Lahat ng mga gifts, talents, abilities, mga pera at money, tagumpay, career, bahagi yan, na binibigay at pinagkatiwala ng Diyos. Pero wag ka naman diyan mag-concentrate, Wag mo naman diyan ubusin ang panahon mo sa mga bagay na alam mong hindi maglalagay ng eternal value sa iyo. So, live with eternal meaning. And number 3 and last, serve others. Serve others. Maglingkod sa iba. Part ng purpose natin po is to love people. Yung family mo, kaibigan mo, church mo, asawa mo, anak mo, yung biyanan mo, even yung mahirap mahalin. Ang buhay, alam po, na nakatuon sa iba po ay buhay na makabuluhan, Serve others. Kung kayo yung mga lola na, yun, mga ano yung tawag natin doon?
apostolic ministry, di ba? Ate Judith, Ate Telma, Ate Daisy, tawag ko diyan mga apostolic ministry. Yon, pagsiserve yon, di ba? Kahit nasa old age na kayo, may sense pa rin yon, no? Yung kayo ay magamit ng Panginoon in your own capacity, in your own gifting, gift yun, yung maglingkod ka, no? Ipagluto mo yung pamilya mo, mamalengke ka, maglaba ka para sa asawa mo, di ba? Sa anak mo, paglingkuran mo yung biyanan mo, yung mga ganun, no? So serve others, no? Hindi naman kailangang maglingkod ka ng napakalaki, no? Yung sabi nga si Jesus, sabi niya, no? Magbigay ka lang ng malamig na tubig. Aba, alam mo yun, si Jesus nga sabi lang niya, yung magbigay ka lang ng malamig na tubig. Hindi lang tubig, malamig, no? Sabihin, makapaglilingkod ka sa paraan na nilagay ka ng Diyos. So, ang mahalaga lang, maging masaya ka, no? Yung ginagawang pagsiserve. Mahirap naman yung nagsiserve ka sa asawa mo, nagsiserve ka sa church, nag-aalaga ka ng apo, nakasimangot. Hindi service yun. Okay? Ikaw ay nag-aaral, masaya ka, ayun, no? Kayong mga anak, no? In your busy days, kahit busy ka sa pag-aaral mo, meron ka pa ring oras, panahon na tulungan si nanay, si tatay sa bahay, gawaing bahay, ano? Maging parte ng family para ang pamilya natin maging masaya, no? Tayo mga magulang dapat tinuturuan natin mga anak natin na lahat tayong pamilya parte ng paglilingkod sa bawat isa. Hindi lang tayo na mga magulang, no, ang pinaglilingkuran natin ng ating mga anak. Siyempre dapat bilang pamilya naglilingkuran, serving one another. Kasi yan ang example ni Jesus, di ba? Si Jesus, sabi niya, ako'y naparito hindi upang paglingkuran kundi maglingkod. So, yan ang purpose ng buhay mo, kapatid, serve others, no? Part ng purpose natin, yung synonymous ng serving or ministry ang tawag natin dyan ay yung pagmamahal sa kapwa, no? Kapag ikaw ay naglilingkod sa kapwa mo sa lahat ng paraan na ito, ay ipinapadama mo pag-ibig mo sa tao, okay? Sa people, family mo, kaibigan mo, classmate mo, office mate mo, no? Even sa church mo, even yung sabi nga mahirap mahalin. Ang buhay po na nakatuon sa iba po ay buhay na makabuluhan. Wow, no? Ang buhay na nakatuon sa paglilingkod at pagmamahal sa iba ay buhay na makabuluhan. No? Put love into action, no? Put love into action by helping, encouraging, and caring for others just as Jesus did. No? Serving is how we reflect, God's heart to the world. Wow, hallelujah, no? Serving is how we reflect God's heart to the world. Kapag ikaw ay naglilingkod sa iyong kapwa, sa iyong pamilya, sa ibang tao, ipinapakita mo ang larawan ng puso ng Diyos sa mundo. Amen? Hallelujah. So, nais ko pong magtapos sa isang kwento, okay? Inaantok na yata kayo, no? Kaya magkukwento muna ako, okay? Gising, may kwento ako. Isang araw one day, ay may isang binatilyo na nakatanggap ng mamahaling backpack. Backpack. Branded itong backpack na ito, hindi lang siya ordinary na backpack. Branded, no? Sabi nga natin. Mamahalin, no? Matibay at stylish, sabi nga. Now, tuwing may lakad siya, no, itong lalaking ito, dala-dala niya ito, no, itong backpack na ito na mamahalin, branded. Pero laging walang laman. Alright? Wala siyang nilalagay. Kaya kahit gaano kaganda ang bag, walang silbi kasi walang laman at walang gamit. Isang araw, tinanong siya ng kaibigan niya, no, sabi niya, friend, ang ganda ng bag mo, ha?
mamahalin yan, branded siguro yan. Pero bakit? Sabi ng friend niya, parang hindi mo naman ginagamit. Sumagot siya, wala lang, sabi ng kaibigan niya, gusto ko lang dalhin, pamporma. Sabi ng kaibigan, ngumiti ang kaibigan at sabi, sayang naman, friend, sabi, sayang naman. Hindi kaya ang totoong purpose ng bag na yan, hindi lang para ipamporma, ipakita, kundi para paglagyan ng importanteng bagay at dalhin ang kailangan mo sa lakad. Sabi ng tanong ng kaibigan niya. Alam niyo mga kapatid, itong istorya pong ito, ganun din ang buhay natin, itong branded na bag. Maraming tao ang busy, active, successful, pero walang laman ang purpose ng buhay nila. Parang magarang bag, mamahaling bag, branded na bag, matibay na bag, pero hindi ginagamit sa tamang dahilan. Okay, so di sabihin, ang purpose po ng buhay mo, buhay po natin, hindi lang para mabuhay ng matagal, yumaman, sumikat. Okay? Ang purpose po natin ay matupad ang layunin ng Diyos para po sa atin. Amen? To live for His glory and serve others in love. Amen? Alam niyo po, kapag naintindihan natin, ang purpose ng buhay mo, parang bag na may laman at may silbi, di ba? Hindi sayang ang bawat hakbang po sa buhay. Kaibigan, tandaan mo, friend, brothers and sisters in Christ, tandaan mo, remember, you are not random. You are not forgotten. You were created on purpose by a loving God. So, don't let the word define your purpose. Let your Creator, God, reveal it to you, yung layunin niya at purpose niya para sa iyo. Amen? Hallelujah. So, let's end in prayer, po. Tayo po ay magtapos sa panalangin din yung benediction. Tayo manalangin. Panginoon, salamat po dahil may layunin kayo sa buhay namin. At patawarin niyo po kami kung minsan naliligaw kami o yung purpose na gusto mo sa amin ay hindi nangyayari. O nakakalimot kami sa tunay na dahilan kung bakit kami nabubuhay sa mundong ito. At tulungan mo po kami, Lord Jesus, Holy Spirit, Abba Father, na hanapin at sundin ang layunin ng buhay ng bawat sa po sa amin. Hindi lang para po sa amin, kundi para po sa iba at higit sa lahat para sa iyong kalwalhatian. In Jesus' name, Amen and Amen. Sige po, tanggapin natin yung blessing ni Lord about sa atin. Pwede niyo pong itaas yung mga kamay ninyo ganito para i-receive natin yung pagpapalo ng Diyos. Mga kapatid, brothers and sisters in Christ, kaibigan, habang tayo'y lumalakad sa bawat araw ng ating buhay, naway lagi nating maalala na hindi aksidente ang ating mga buhay. Tayo, ikaw at ako'y nilikha ng Diyos, may layunin, may saysay, at may misyon. Unahin natin siya sa lahat ng bagay at hanapin ang kanyang kalooban higit sa ating sariling kagustuhan. Kaya sa bawat hakbang mo ng iyong buhay, naway maranasan nyo ang kagalakan ng buhay na may direksyon at kapayapaan ng puso na sumunod sa plano ng Diyos. Pagpalain kayo ng Diyos na nagbibigay ng tunay na saysay sa ating buhay, sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen and Amen. Hallelujah, hallelujah. Okay, mga kaibigan, friends, kung na-bless ka po sa episode na ito, i-share mo sa iba, And remember this, your purpose doesn't start with performance. It starts with
relationship. So relationship with God, no? Relationship with God, no, ang mahalaga sa atin. So again, no, see you on the next episode of Global Harvest Goshen Ministry Q&A podcast, no? Sa sunod na ating episode, Q&A, pag-uusapan naman natin yung tanong na anong relihiyon ang totoo? Ayan, what religion is true? Ayan, no? Very interesting yan, no? So, ito po ang inyo pong lingkod, Pastor Edric Ancheta po. Okay, stay grounded, stay beautiful, stay faithful, stay real. Okay, God bless.